Hello everyone, magandang araw po muli. Ito meron tayong Skyward na flat TV. So check natin kung ano yung problema nito. Hindi raw ito nag-on. Yan, i-plug natin. Yan, naka-plug in na yan. Tapos i-power natin. Kanya wala siyang standby power. Okay. Wala rin standby lead. Kahit na nung press mo sa button, ayaw. Ayaw gumana. Ngayon, power problem ang may problema. So, buksan natin guys. Ayan, batiin muna natin yung ating mga kaibigan. Kay Chestan TV, no? Meron yung YouTube channel. Visit nyo na lang yung ating mga friends na yan. Also kay Alfredo Rendon Jr. ng Benguet Abra. Maraming salamat sir sa inyong support. And syempre, gusto kong pasalamatan tong taong ito, si Astrip Mustafa ng Marawi City. Napakabuti nyo po sir. Maraming salamat sa inyo. And of course, yung mga friends natin kay si My Bike yan, si Homer Aguilar, maraming salamat sir. Shout out sa iyo. Also kay Sir Dominador Lim, and shout out sir. Salamat sir at okay ang inyong SR na bail, no? And also Kyle Aaron Galapano from Eastern Summer. Thank you so much sir. Also kay Ropicar Salvador from Cavite City. Also doon sa mga gusto mag-avail, yan po yung ating FB page, www.facebook.com Laptop Repair. Kung gusto niyo mag-avail ng ating mga ESR. Okay guys, to bukas na. Ngayon, ang ating gagawin, magbo-voltage check muna tayo, no? Yun ang standard procedure na ginagawa natin sa ganitong issue. Yun ang dapat nating gawin. Okay, ito yung ating mainboard, yung ating T-con, saka itong ating power supply. So sa power supply tayo magpo-focus kung ano yung naging problema ng unit na ito. Ngayon, mag-check tayo ng input. Yun ang ating basic procedure. Check natin kung may pumasok na input na AC. No, much better. I-tap natin dito sa plug na yan. Yan, input socket plug na yan na nakakabit sa board. Before that, so power on muna natin. And check natin kung may nakatawi doon sa input connector na yun. So sa mga beginners, ito ay naka-range tayo ng AC volts kasi yung susukatin ninyo ay AC, no? Yan, gamit tayo ng digital para mas
mabilis nyo makita yung value kung ilang volts yung pumasok. Okay, i-range ko muna ng AC na kulang pa. Okay, yan, nasa range ng 750 AC. Then yung socket na ito, check natin kung may input. Okay, so ayun, meron tayong 213. So ayan, 227 AC volts, no? So meaning yung 227 na yan, may pumasok na voltage dyan sa input ng ating power supply. Ngayon, sunod natin gawin, kung meron tayong input, mag-jump tayo sa output, no? Check natin kung may output yung mga capacitor na yan. Okay, tingnan natin kung may 12 volts. Dito naman guys, sa mga newbie, yan, merong naka-label dyan na 12 volts. No? DC naman na, no? DC volts na. So, babaguhin yung range ninyo, ilalagay nyo sa DC volts. Range, kung 12 yon, pwedeng sa range 50, range 20. In my case, nasa range 20 lang ako, kasi 12 volts yung ating susukatin. Okay? Ground reference, ilagay nyo yung negative probe sa chassis. Then, measure natin, 0. So, walang pumapasok dito o walang lumalabas, na 12 volts. Meron tayong input, pero wala tayong output. Now, check din ninyo yung mga capacitor na ito. Sa may positive side, dapat meron kayong masusukat dyan ng mga voltages kung alin sa mga capacitor na yan ang may output. Yan. In my case, yan, wala siyang voltage output na nasusukat. Yan. Almost 0 lahat, 0. Kahit dito siya sa capacitor na ito, yan, 0 din. So, alam na ninyo, no? Alam na natin kung ano yung problems. Primary ba o secondary? Yan, siyempre, dahil wala tayong secondary, ang check natin yung primary, no? Wala tayong secondary out. Ito yung ating large filter. Sure lang natin kung meron tayong masusukat dyan na 300 volts. So, sa may positive and negative, ayan, meron tayong 297 volts DC. Ibig sabihin guys, pumasok dito sa dalawang capacitor na ito yung ating supply nanggaling sa AC. Ngayon, dito tayo magpo-focus sa primary power supply. Okay? I-unplug muna natin. Tapos, check tayo dyan ng voltage sa primary. Okay, no? Reminds natin, no? I-discharge muna natin yung capacitor na ito, guys. Lalo na dun sa mga beginners. Ayan, no? Kahit naka-unplug na yun, meron pa rin itong karga. Ayan, no? Nasa 297. So, discharge natin gamit yung ating soldering iron na plug. Na discharge natin yung positive and negative. Ayan. To make it sure lang na wala na tayong voltage na
naka-load dyan sa ating first filter capacitor na yan. Okay? Sure natin kung meron pa uli. Ayan. Wala na. So, discharge na. So, dito natin. Hindi nyo nakita eh. Positive, negative. Ayan, wala na. Zero na. 0.05 volts. So, mababa na. So, pwede na nating i-disassemble. Check natin kung ano yung problem ng power supply na ito. Bakit hanggang sa first filter lamang pumapasok ng primary. Okay? Ngayon, tatanggalin natin ito para ma-check natin kung ano yung problema, no? Siya nga pala guys, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe po kayo for more videos na i-upload natin. At paki-like and share na rin po sa ating mga friends out there para sa kapakinabangan po ng lahat. Okay? So, ito. Tanggalin natin tong backlight. Tapos tong cable na to. Papunta ng main board. Okay, tigas. Tigas. So, medyo matigas yung pagkaka-build. Okay. Yan. Tanggal na. So, ngayon, check natin kung bakit ganun yung problem nito. Yan. Kita nyo naman, malinis pa yung power supply na ito. Ngayon, dyan lang tayo magpo-focus sa power supply section sa primary. Huwag mo muna nating pakikialaman yung secondary. Para step by step ang ating pag-trace ng problem. Okay, plug natin to. Tapos, isaksak natin sa ating power line kung may masusukat tayo dito sa mga pangunahing test point. Okay. Saan ba natin lagay ito na mas klaro sa inyo? Yan. Okay, dito na lang yan. Mas klaro yata dyan. Okay. So, ngayon, naka-set tayo sa DC range. Sukatin natin uli yung ating supply dun sa may filter. Okay, check muna natin AC. Yan, AC natin. Meron tayong 228. Good natin yung AC natin. Dito sa may fuse. After ng fuse, meron din siya 228. So far so good yung ating input at yung ating output ng rectifier bridge. Check natin. Oops. Dapat isa-set ninyo sa DC. Yan. Positive, negative. Meron tayong 301. So ngayon, meron tayong output sa rectifier papunta ng filter capacitor. Yung first filter natin na 301 volts DC. I-trace natin ngayon. Ground reference natin dito sa negative side nito. Ayan, yung malaking layout na yun. Yun yung ground. Ito yung positive. Sunsunin natin kung hanggang saan pumasok yung positive. Okay, dito tayo sa regulator. Sa collector, wala siyang pumasok. Okay? Yung regulator nito na sa side ng collector ay wala rin
Dito sa may emitter, negative talaga yan. Okay. Dun sa collector, kanina 0. Ngayon, para mas makita nyo, set up natin to ng mas maganda. Ayan, okay na siguro yan. Dito. Ayan. So, okay, negative. Ilagay nyo yung negative sa negative. Again, 302, 301. Dito sa may collector. No? Yan, nasa 6, 7 volts lang. Dito sa may primary winding. Ayan. So, almost wala no? Dito sa input ng primary winding natin, sa chopper. Wala rin. Tapos after nyan, ng fuse, yun. So dito guys, meron 302. No, before ng fuse, yan. Fuse ito Tapos, after ng fuse, ito, wala, 006. So, hanggang dito lang sa input na ito. Ng before fuse, tapos dito sa after ng fuse, wala na tayong masukat. Okay, check natin yan, kung okay pa yan. So, napaka-basic lang siguro problema nito. Baka fuse lang. But anyway, huwag basta-basta kayo maglalagay ng magpapalit ng fuse. So, marami kayong dapat i-consider. Okay? Discharge muna natin ito. Itong ating first filter. Okay, discharge na. Okay, double check. Positive, negative. Ayan. 0 na. Wala na tayong supply. No? Discharge na. Ngayon, magko-continuity check tayo. Naka-unplug na yan guys. Magko-continuity check tayo. Dito. Sa line na yan. Yan, meron naman. Yan. Dito, wala na. Wala na. So, ito, itong fuse na to, at saka to, wala na. So, confirm na hindi tumawid dito. Papunta ng, primary. So, ito yung fuse na yun, So, bakit kaya naputol yan? So, imbestigahan natin bakit naputol yan na nag-open. Okay, check natin. Check natin, baka may short na components kaya nag-open yan. Itong chopper, good naman. Itong transistor. Okay, wala naman short. Yan. Yan, base. Collector. Base emitter. Okay, meron namang reading. Pero good yung ating regulator nito. So, check natin tong diode. Okay naman. Itong diode din na ito. Okay naman. So, possible fuse lang, no? Sa mga, mga nangyayari to. Kasi pag nag-open ng fuse, may short na nangyayari. But in my case, siguro sa 100 na isa lang mangyayari to. Yung kusa lang na umopen yung fuse na ito. 100 cases. Most common yan, merong damage na component yan sa regulator. May
short dyan. Kaya mo open ng fuse. But in my case, kusa lang siyang bumitaw yung fuse. So ngayon, lagyan natin ng jumper muna. Ito yung aking gagawing fuse. No? So, nagdugtong tayo, nagka-parallel tayo ng dalawang hibla ng wires. Gawin natin fuse. Okay, pwede naman ninyo palitan yan, but ngayon, i-test muna natin ng ganyan. Saka natin palitan ng proper fuse. Okay. Gagawin lang ninyo ito, pinagja-jump ko lang yung yung fuse. Naglagay ako ng bridge. Yan. Dun sa dalawang terminal ng fuse na yan, kinonect ko siya. Temporarily. Temporary lang yan para matest natin kung okay na ba tong part ng ng power supply sa primary. Now, ayan, nakakabit na. So, gagawin na lang natin dito, magte-test ulit tayo ng voltahe. Okay, ganyan yung connection niya. Yan, i-parallel nyo lang dyan sa fuse 201 na yan. At pwede na tayong mag-check. So, test muna natin yung continuity. Kung may short indication sa large filter. Okay, ito. Good. Good na. May continuity na. Ito good. Yan. Ito dapat wala siyang buzzer. Okay, good. Okay. Okay, wala naman siyang sign na merong short sa part na ito. So, possible na yun lang ang problema. Okay guys, check natin. Set natin ulit sa DC volts. 750. And then, i-plug in natin. Tapos, sukatan natin ulit guys yung Okay. Ano ba? Yan. So, okay na. So, i-test natin yung pumasok dito sa may collector ng regulator. Dito muna sa may fuse na ito. Input, meron ng 299. Sa out ng fuse, meron 299. Okay, so far so good. Dito sa out ng chopper, primary winding, 232. At papunta doon sa may collector side ng ating regulator. Dapat meron na tayong ma-measure dyan. Again, after ng fuse 299, tapos dito sa may collector meron tayong 302. 302, sorry. So, okay na yung ating regulator, meron na. Tapos check natin ulit. Kanina wala tayong masukat na 12 volts sa out. Dapat meron na ito. 12 volts. Ito. Ayun. Meron na tayong 12 volts. So, din sa kabila, dalawa to magkasama. Meron dapat yung kabilang line, 12 volts. Again. So, kasi nagdalawa siyang wires. So, magkatabi lang siya. Check natin yung kabila. Meron din na 12 volts. Ito,
yung kanina. 12. Tapos yung sa kabila. 12. Okay guys, no, meron na tayong output. So ngayon, malaki na yung naging pagbabago. Okay, so final checking natin. Kinabit ko na. Tapos i-power on natin ulit. Check natin kung mag-ilaw na yung ating backlight. So far, sana good na ito. Okay, ito yung power button. So, kanina, pag pinipress natin yan, wala siyang response. But ngayon, dapat umilaw na yung ating backlight. Ayun! So, meron na tayong backlight guys. Ayan. Umilaw na ating backlight. Yun. Kita naman siya. Ayan. Ito, meron na siyang backlight. Turn up ko para malaman natin kung nag-off. Ayan, nag-off na siya. Tapos turn na natin ulit. Ayan, okay. So, working na yung ating backlight. Then, check natin kung meron na siyang image na lumabas. Ayun, meron ng blue. No? Meron na siyang blue screen. And then, ayun, meron siyang image. No signal. Kaya lang, para may nakita ako dito. Ayan, meron siyang second trouble. May mga vertical lines. Okay, ganitong lines, yung mga ganyang pinong-pino. No? So, sa panel na yan. Otherwise, kung mare-repair to, papalitan natin ng panel. But in my case, no, yung banding ng COP nito nagka-problema na. So, hindi ko na ito mareremedyohan kung wala tayong pamalit. But, doon sa ating basic testing sa power supply, nagawa na natin ang solusyon. So, siguro ganito talaga ang problema nito before. Okay? So, I hope na may natutunan kayo doon sa ating pag-check kung paano mag-check ng mga voltages in primary and to find what exactly the components na i-replace natin. Again, maraming salamat po sa inyo lahat and have a nice day. Bye.